Bumalik po ako sa chapter 7. So, dito po ako sa 8. Sabi dito, sa unang talata, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Nakapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahirap na mga manampalataya at higit pa sa aming inasahan ang kanilang ginawa dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanyang ginawa, ay pinakiusapan namin si Tito na bumalik sa inyo at tapusin ang inumpisahan niyang pangongolekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglingkod sa Diyos at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. Sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman siya doon sa langit ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin para sa pamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Kaya ito ang maipayo ko sa inyo, makabubuti kung ipagpapatuloy ninyo ang inumpisahan ninyong pagbibigay noong nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito at kayo rin ang unang nagsagawa. Kaya ituloy ninyo ito, pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ay maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ating kalagayan. Sa ngayon ay masagana kayo kaya nararapat na nararapat lamang na tulungan ninyo ang kaya mas man, nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan sa panahon na kayo naman ang mangangailangan at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganoon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa. Ayon nga sa kasulatan, ang nagtipon ng marami ay hindi sumobra at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Nagpapasalamat kami sa Diyos na ipinadama niya sa puso ni Tito ang pagmamalasakit sa inyo na tulad ng pagmamalasakit namin sa inyo, sapagkat hindi lang siya sumang-ayon sa aming pakiusap, kundi siya na rin mismo ang may gustong pumunta riyan. Pasasamahin namin sa kanya ang isa sa mga kapatid natin na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa paglilingkod niya para sa magandang balita. Hindi lang iyan, siya rin ang pinili ng mga iglesia na sumama sa amin para magdala ng tulong sa mga nangangailangan nang sa ganoon ay maparangalan ang Panginoon at maipakita namin na talagang gusto
naming maipakita namin na talagang gusto naming makatulong. Isinugo namin siya kasama si tito dahil nais naming maiwasang may masabi ang iba tungkol sa pangasiwa namin sa malaking tulong na ito, sapagkat sinikap naming gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. Kasama nila ang pagpunta riyan ang isa pang kapatid sa mananampalataya na subok na rin sa maraming bagay at nakita namin ang kanyang sigasig sa pagtulong at higit pa nga ang kanyang sigasig ngayon dahil malaki ang kanyang tiwala sa inyo. Tungkol naman kay Tito, siya ang kasama at katulong ko sa aking mga gawain diyan sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ang mga kinatawan ng mga iglesia. Ang kanilang pamumuhay ay isang karangalan para kay Kristo. Kaya pakita ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal para mapatunayan nila na talagang totoo ang pagmamalaki namin sa inyo at malaman din ito ng ibang iglesia sa pamagitan nila. Ito mga kaibigan, ang salita mula po sa Kabanata 8, versikulo 1 hanggang 24. Na ang aking pong naunawaan dito mga kaibigan, unang-una po talaga itong pagtulong, no? Na para sa akin po mga kaibigan, ang tunay na relihiyon o church ay totoong tumutulong po dahil ang kwento nga po dito ay ayon po sa mga kapwa manampalataya na naghihirap, tinutulungan. Kaya yung mga tulong, kagaya ng offering, isa po yan mga kaibigan dapat itulong sa mga mahihirap na mga membro para pantay-pantay ang pamumuhay ayon dito. Sabi dito sa verse 13, "Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ay maghirap, kundi para magkaroon ng pagkapantay-pantay ang ating kalagayan." Yan, 'di ba mga kaibigan? Sa ngayon ay masagana kayo kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan. Sa panahon na kayo naman ang nangangailangan at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganoon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa. 'Di ba mga kaibigan? Dapat ganito ang sa isang sekta Pero tingnan po natin, yan naman, nandito na naman ako, tingnan po natin kung sino po 'yun umangat, 'di ba? Mas marami po ang umangat doon po sa mga nakatungtong po sa harapan na pinapakinggan po ninyo, sa totoo lang. Imaginin ito po 'no, hindi ko po kasi alam ito noon. Ewan ko kung totoo, basta narinig ko lang po kahit po sa Catholic Church. Nung sa Catholic Church po ako, narinig ko po ito sa isang Catholic members din po. Hindi po siya Pilipina kundi Korean, na sinabi niya na 30% na kita ng simbahan ay pinapadala sa Vatican. Kaya ang yaman-yaman ng Vatican sa dami-dami ng mga churches, mga kaibigan. Kung magbibigay ng 30%, talagang yayaman po talaga ang Vatican. Ngayon dito naman sa nalaman ko rin, hindi ko talaga tinanong ito pero nalaman ko lang po, dito naman po sa mga non-Christian, yun pong 'pag ikaw ay isang pastor or pastora, yung anak mo ay merong merong discount 'pag nag-aaral po, 'di ba? Malaking ano po yun sa kanila, malaking malaking tulong po yun sa kanila. Ngayon, tayong mga manampalataya na pumapasok lang, uma-attend ng service, ano yung makukuha natin? Wala, 'di ba? Dapat yung mga
tithes offering, yun po yung isa sa mga itinutulong dahil yun po yung pagkakaalam ko, na kahit po sa Malakay po ang anong sabi. Basahin po natin ang Malakay dahil minsan ito po yung tinuturo nila sa mga mangangaral para po magta-tithes yung mga tao. Malakay chapter 3. Ang pagbibigay ng ikapo, sabi dito, basahin ko po mga kaibigan. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan at ang Panginoong makapangyarihan at manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero tinatanong ninyo, paano kami manumbalik sa inyo? Nagtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako at itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Yan ang dahilan kung bakit ko isinusumpa ang buong bansa. Ang buong bansa, mga kaibigan. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ng aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Yan po mga kaibigan. Ang sinabi po dito mga kaibigan pero hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ng aking templo. Upang may pagkain po ang kanyang templo, mga kaibigan. Basahin po natin sa English, mga kaibigan. Malakay chapter 3 verse 10 na lang, sa 10 po. Verse 10. And now, verse 10. Bring ye all tithes into the storehouse, and there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if it will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive. Ang sinabi po dito mga kaibigan dalhin, di ba? Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega. Bring ye all tithes into the storehouse, and there may be meat in mine house. Dalhin ang buo yung tithes mga kaibigan para may pagkain sa aking templo. So, ibig sabihin mga kaibigan, hindi lang ito para sa church, kundi para sa lahat. Ayun po dito sa sa 2 Corinthians.
verse 2 Corinthians chapter 8, verse 10. Verse 10 to 14. Sabi dito, "Kaya ito ang maipapayo ko sa inyo, makabubuti kung ipagpatuloy ninyo ang inumpisahan ninyong pagbibigay noong nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito at kayo rin ang unang nagsasagawa. Kaya ituloy ninyo ito, pagsikapan ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya." Sa abot, dito naman sa abot ng ating makakaya, hindi na po yung may sinabing 10% ng ating kinikita ano, pero itinuturo ni Pablo ay yung abot sa ating makakaya. Dahil minsan may tao na sumusunod sa 10% pero wala na yung pag-ibig. Kasi kung without love, mga kaibigan, ay maging walang kabuluhan po yun. Kung ikaw ay kaya mong sundin ang 10% with love, mas mabuti na mas lalong nalulugod sa'yo ang Panginoon, 'no? Pero ang sinabi dito ni Pablo ay, ah, magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Kung ano yung kaya natin. May kasamang pag-ibig yun, mga kaibigan. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Yan po yun ano, tatanggapin ng Diyos. Noon nung sumunod po ako sa tithes, hindi ko po nabasa ito itong tungkol dito. At yung nag-aano ako ng tithes, wala naman akong church. Kaya sabi ko, "Lord, ako na lang ang maggamit ng tithes na 'to." Kaya marami akong as my observation at saka sa pagsunod ko rin sa Panginoon na minsan yun, nagkakaroon na ng labag sa aking damdamin at sabi ko, ang Panginoon naman ang nasa aking buhay. Bakit ganito yung naramdaman ko? Kaya praise God at nalaman ko ang talata na ito, hininto ko po yung pagbigay ng tithes, mga kaibigan, kasi mas gusto ko yung pagbigay ko ay ayon sa aking kalooban, kasi yun ang kinalulugdan ng Panginoon. Kasi yung pagbigay-bigay ko ng tithes na wala, minsan na ano na, yung labag sa kalooban ko pero dahil gusto ko pong sundin, sinunod ko yun. Siyempre gusto ko magalak sa akin ng Panginoon, ngunit minsan yung may mga tao kasing ano, at nakikita natin na maraming mga magtuturo na yung tinuturuan hindi naman nagbago, 'di ba? Kaya nakaka-discourage po. Kaya sabi ko, "Lord, nandito ako, tuturo ako ng katotohanan talaga. Katotohanan mo, Lord. You can use me to tell the truth about you without without involved sa pera. Ang importante po yung tao ay makamit yung katotohanan at magkaroon po talaga ng totoong Holy Spirit sa buhay po nila, yung mabago po talaga ang tao, mga kaibigan." Kaya ito po, nandito po ako, ibinabahagi ko at sabi ko someday gusto ko talaga yung mission yun po talaga ang pinaka-dream ko na ibigay sa akin ni Lord, na ako mismo ang mag-she-share lalo na po sa mga bata o mga taong hindi pa kilala ang Diyos, na i-she-share ko with help na sarili ko po yung pagtulong, sarili ko po yung financial tulong. Kaya yun po, kung ipagkaloob po ng Panginoon yun, na ibigay niya po sa akin yung gusto ko, na yun bang totoo talagang maramdaman nila na may Diyos talagang totoong magpapabago sa isang tao, magtiwala lang at sumampalataya lang sa kanya at, mag-surrender lang talaga ng buong-buong puso, mula po sa puso, ng buong buhay mula po sa puso. Kaya ito po yun, mga kaibigan, yun po ang sabi ko na
examinin niyo po yung mga ngaral niyo po kung parehas ba dito sa sinabi ni Pablo. Dahil sinabi po dito, na dito po sa verse 13, "Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ay maghirap, kundi para magkaroon ng pantay-pantay sa ating kaligayan." Yan po, sa isang church pantay-pantay po ba? 'Di ba minsan nga may nagkasakit, mahirap matulungan ng church, ng church building po na kung tutuusin meron naman po silang matatanggap. Meron namang iniipon sa pamagitan ng offering, yung mga tithes na sinasabi nila. Pero 'pag nagkasakit or may pangangailangan, nahihirapan po, nahiyang lumapit. 'Pag lumapit, wala, 'di ba, hindi matulungan. May mga gano'n pong mga sitwasyon. Nasaan na itong sinabi dito sa tithes dito sa Malakay na para yung kanyang storehouse ay sabi dito sa 10 na pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ang buo, ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ng aking templo. Ang tithes ang ano, para po sa templo 'yan, hindi lang po reason na para pang-renovation sa templo, pangpalaki ng templo, hindi po. Bakit maraming naghihirap po na mga mananampalataya? Unfair, 'di ba? Unfair dito sa mundong ito, unfair dahil yun lang pong umangat ay yun lang pong nandoon sa harapan ng yun, sa unang-unang harapan po na nagsasalita, 'di ba? Kaya mag-ingat po kayo dahil marami pong mga bulaang propeta. Dapat tinutulungan po nila itong mga mahihirap po para pantay-pantay ayon po kay Pablo, pantay-pantay po ang pamumuhay. Not only sa atong ano, yung sumampalataya tayo ay magpantay tayo, kahit dito po sa material world. Pero anong sabi, anong gawa ng mga tao, payabangan kung ano po yung nakamit, 'di ba? Mga kaibigan, yan po ang ating examinin po sa ating mga kasamahan, sa mga mangangaral. Kaya ang payo ko po, magbasa po. Kayo po mismo, basahin po ninyo ang salita ng Diyos para hindi po kayo maging mangmang at meron po kayong pagbabasihan. Halimbawa dito, nabasa natin na narinig ninyo, binasa ko po. Doon po pwede niyo na pong tanungin, teka muna, ito bang napasukan ko, pantay-pantay nga ba ang mananampalataya? Dahil ah, sabi dito ni Pablo, maging pantay-pantay, 'di ba? Hindi hindi ko sinabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba, 'di ba? At kayo naman ay maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang ating kalagayan. Sa ngayon ay masagana kayo. Ito din, maganda din ang sinabi dito sa versikulo 14, dahil kung mapagbigay ka, hindi mo rin alam ang panahon na someday mapunta ka sa baba. Kung ikaw mataas ngayon, nasa baba ka, ngayon yung tinulungan mo ay mayroon din siyang, ah, meron din siyang ganang tumulong sa'yo. Kung siya naman ay umangat at ikaw ay bumaba, matutulungan ka niya dahil tinulungan mo siya nung siya pa ay sa baba. Kaya mga kaibigan, dapat po magbigay. Lalo na itong church 'no, building church. Dahil may mga malaki po yung mga ipon ng iba, mga kaibigan. Kaya tingnan niyo po, halimbawa po si Kibuloy po, mga kaibigan, ba, mayroon siyang kingdom sa Davao, 'di ba? Ang laki nung ano niya. Saan man yun nanggagaling, 'di ba, sa mga taong ginamit niya. Kaya mga kaibigan, pagtuu pag, ah, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos.
para hindi po tayo maging mangmang, malalaman natin kung anong klase po ang mga ngaral natin. Dahil marami na po ngayon mga kaibigan